Kung ikaw ay nasa pagitan ng edad na 65 at 80 at kaya mo pa ring gawin ang 8 bagay na ito, hindi ka lang basta tumatanda na mumuhay ka ng maluso at masigla. Isa kang halimbawa ng masigla at makabuluhang pagtanda na pinapangarap nating lahat. At kapag napapanatili mo ang magkakayahang ito, mas malaki ang sansa mong mamuhay ng mas mahaba, mas maligaya, at may higit na kalayaan kaysa sa iyong inaakala. Sa Pilipinas, ang pagtanda ay karaniwang itinuturing na isang biyayasang paglalakbayng karunungan, pagkakabuklod ng pamilya, at malalim na pananampalataya. Ang nakatatanda ay tradisyonal na iginagalang, hindi lang dahil sa kanilang karanasan sa buhay kundi pati sa kanilang tibay at malasakit sa komunidad. Bagamat nababago ang panahon, nananatiling mahalaga ang pananatiling aktibo sa mga gawaing pampamilya at espiritual mga dasal sa umaga, pagdalo sa fiesta, at simpleng mga ritual sa barangay na napapalakas ng diwa at katawan. Ipinapakita na rin ngayon ng makabagong siyensya ang alam ng ating ninuno, ang malilit na pang-araw-araw na gawi, ang may pinakamalaking epekto sa ating kalusugan. Tulad ng mga lolo at lola patuloy na naglalakad papunta sa simbahan o nagdadala ng bayong ang gulay mula sa palengke. Maaari rin nating yakapin ang mga simpleng gawi para manatiling masigla habang tayo ay tumatanda. Sabi ngang kasabihan, ang katawan kapag ginagalaw, lalong tumitibay. Kaya ba malit na kilos ay mahalaga sa pagpapatibay ng ating lakas at sigla? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 palatandaan ng malusog at masiglang pagtanda. Lahat ito ay sinusuportahan ng siyensya at nagbibigay ng malinaw na ideya kung paano nagtutulungan ang ating mga kalamnan, puso, utak at balanse para mapanatili ang ating kalusugan. Kung ikaw ay madali pa ring nakakabangon mula sa pagkakaupo o kaya mong mabuhat ng pinamili ng walang kahirapan, ang masenyas na ito ay higit pa sa pisikal na lakas. Ito ay mga patunay na ikaw ay namumuhay ng buong puso at buong sigla. Manatili hanggang sa dulo. Ang huling palatandaan ay isang bagay na madalas hindi napapansin pero may napakalaking epekto hindi lang sa habang ng buhay mo kundi sa kalidad din nito. Siguradong gugustuhin mong malaman ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para hindi ka mahuli sa mga bagong video. Kung nagustuhan mo ang content na ito, ay type ang isa sa komento. Kung hindi naman, i-type ang wala. Lagi kaming nagsisikap para pagandahin palalo ang aming nga nilalaman para sa inyo. Palatandaan 1. Kaya mong tumayo mula sa upuan ng hindi nagtutulak gamit ang iyong mga kamay. Mukha itong simpleng kilosang pagtayo mula sa upuan pero marami itong sinasabi tungkol sa iyong lakas, balanse at hinaharap na kalayaan. Kung kaya mo pa ring tumayo mula sa upuan nang hindi natutulak gamit ang iyong kamay, napakaganda ng iyong lakas sa ibabang bahagi ng katawan, core stability at coordination para sa iyong edad. Sa Pilipinas, hindi lang ito tungkol sa pagtayo mula sa isang western style na upuan. Isipin mong bumabangon mula sa banig pagkatapos magdasal ng rosaryo, o tumatayo mula sa bangkito sa harap ng altar sa inyong bahay. Maging ang pagupo sa harap ng karinderya at pagbangon muli. Habang may dalang bayong ng gulay, lahat ng ito ay pangkaraniwang takbo sa ating kultura na nagpapakita ng ating kalusugan at lakas. Kahit ang simpleng pagsalo ng tubig mula sa balon at paakyat sa hagdan ng bahay kubo ay napapakita kung gaano tayo konektado sa ating tradisyon at katawan. Kilalanin natin si Lola Maria, 76 anyos mula sa Cebu. Araw-araw siyang nakaupo sa banig at nagluluto ng lugaw para sa kanyang maapo. Napansin niya isang araw na kailangan na niyang gamitin ang kanyang kamay para makatayo. Sa halip na tanggapin ito bilang bahagi ng pagtanda, nagsimula siyang magsanay. Araw-araw na pag-angat mula sa upuan, una ay may tulong hanggang sa kaya na niyang mag-isa. Dagdag pa,
Tuwing nagtutoothbrush siya, nagsasagawa siya ng banayad na squats. Ngayon, hindi lang siya kayang tumayo ng madali, sabi pa niya. Parang bumata ng 10 taon ang matuhod ko. Bakit mahalaga ito? Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa mga journal ng gerontology, ang kakayahang tumayo ng hindi gumagamit ng mga kamay ay isang malakas na palatandaan ng mobility at mababang panganib sa pagkahulog. Mahinang nga kalamnan sa hita at puwit ang madalas na sanhingang instabilidad. Ang pagkahulog ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkaka-ospital sa mga nakatatanda. Hindi lang ito tungkol sa ginhawa, ito ay tungkol sa iyong kalayaan. Subukan mo ito. Umupo sa matibay na upuan. Ay cross ang iyong nga braso sa dibdib. Tumayo nang hindi ginagamit ang iyong nga kamay. Ulitin ito ngang 50 beses, mapahinga kung kinakailangan. Practical na tip para sa pang-araw-araw. Gawin ang 5 pag-angat mula sa upuan tuwing pahinga sa patalastas ng paborito mong science serye o habang nakikinig sa radyo. Subukan ding maksanay na tumayo mula sa mababang bangkito tulad ng ginagawa natin sa mga salo-salo sa barangay. Magdada ng mga squat na may suporta sa dingding pagkatapos ng umagang stretching, isang simpleng paraan na ginagawa ng mga lolong at lolang Pilipino sa probinsya para palakasin ang nga binti. Kung kaya mo itong gawin ng tuloy-tuloy at may kumpiyansa, bigyan mo ang sarili mo ngang papuri, bitbit mo ang regalo ngang kalayaan at binibigyan mo ang iyong katawan ng pundasyon para sa mas mahaba at mas malayang buhay. Palatandaan 2. Kaya mong maglakad ng mabilis ng hindi hinihingal. Ang paglalakad ay maaring mukhang isang ordinaryong gawain, pero isa ito sa pinakamagandang palatandaan ng mahabang buhay. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 65 at 80 at kaya mo pa ring maglakad ng mabilis ng hindi hinihingal, ibig sabihin ang iyong puso, baga, kalamnan at sirkulasyon ay nagtutulungan ng maayos. Sa Pilipinas, makikita natin ang brisk walking sa mga pang-araw-araw na takbo, nakikipagsabayan sa mga apo sa plaza, tumatawid sa mataong kalsada papunta sa palengke, o naglalakad ng mabilis sa paligid ng barangay para makewas sa traffic ng tricycle. Isa itong ritmo na sumasalamin sa sigla, kumpiyansa, at tuloy-tuloy na koneksyon sa mundo sa ating paligid. Ang lakad na may bilis ay hindi lang pisikal, ito ay sumisimbolo ng tibay ng loob at layunin na dalhin natin araw-araw. Kilalanin natin si Mang Ramon, 73 anyos, mula sa Davao. Dati siyang manlalaro ng basketball sa barangay leagues, pero napansin niyang bumabagal ang kanyang lakad papunta sa simbahan tuwing umaga. Isang araw, nagulat siya na pinili na niyang gamitin ang elevator sa mall kaysa maghagdan. Hindi siya pumayag na tuluyan ng bumagal, kaya sinimulan niyang mag-ehersisyo. 2 minutong mabilis na lakad, tapos 2 minutong mabagal, paikot sa kanilang plaza. Sa loob lang ng 2 buwan, hindi lang bumilis ang kanyang lakad, bumaba rin ang kanyang blood pressure at pinayagan siyang bawasan ang gamot ng kanyang doktor. Ngayon, proud siyang naglalakad sa paligid ng kanilang barangay, may sigla at gaan ng katawan. Bakit mahalaga ito? Ayon sa isang 2019 asusing pagsusuri ng maraming pag-aral na inilathala sa mga kinalabasan ng Mayo Clinic, ang mas mabilis na bilis ng paglalakad ay konektado sa mas mababang panganib ng kamatayan kahit anong edad o timbang mo. Pinapabuti nito ang kalusugan ng puso, baga, metabolismo at kahit ang performance ng utak. Sa Pilipinas, kung saan maraming nakatatanda ang naglalakad ng malayo papunta sa simbahan, palengke o bahay ng mga kaibigan, ang brisk walking ay hindi lang ehersisyo, isa itong pang-araw-araw na gawi na nag-ugnay sa atin sa mundo sa paligid natin. Subukan mo ito. Maglakad ng 10 metro sa normal mong bilis, tapos bilisan na parang namamadali kang sumakay ng jeep o bus. Pansinin kung nakakakilos ka pa ng hindi hinihingal. Kaya mo bang panatilihin ang bilis sa loob ng 5-10 minuto? Practical na tip para sa pang-araw-araw.
Sumali sa isang umagang walking group sa plaza o sa barangay covered court. Maglakad papunta sa palengke sa halip na sumakay agad ng tricycle. Ang ritmo ng lakad ay parehong pampasigla at pampalakas ng loop sa iyong paglalakad tuwing hapon. Bilisan ang hakbang sa bawat ikalawang kanto parang ginagawang nga matatanda sa mga baryo habang namumulot ng panggatong o bumibisita sa mga kapitbahay. Tandaan ang kasabihan. Ang hindi napapagod sa paglakad, malayo ang mararating. Bawat kumpiyansang hakbang mo ay nagpapalakas sa iyong puso, nagpapalinaw ng iyong isipan, at nagbibigay sa iyo ng pundasyon para sa mataon ng aktibong pamumuhay. Sa Pilipinas, kung saan ang paglalakad ay bahagi ng ating kultura, hindi lang destinasyon ang mahalaga kundi ang mismong paglalakbay. Kung kaya mo pang maglakad ng mabilis, tinataha mo ang daan patungo sa isang mahaba at masiglang buhay. Palatandaan 3. Kaya mong tumayo sa isang paa nang hindi nawawalan ng balanse sa loob ng 10 segundo. Ang balance ay isang bagay na kadalasang hindi pinapansin hanggang sa mapansin nating humihina ito. Pero kung kaya mong tumayo sa isang paa nang hindi nababalanse sa loob ng 10 segundo, ibig sabihin napakalakas ng koordinasyon ng iyong mga kalamnan, nerbiyos, utak, at inner ear. Isa ito sa pinakamahalagang palatandaan ng mahabang buhay. Sa Pilipinas, madalas lumalabas ang balanse sa simpleng araw-araw na kilos. Nagsusuot ng sinelas sa pintuan, tumatayo sa isang paa habang inaayos ang saya o barong, o yumuyuko para magdasal sa altar ng hindi natutumba. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na kontrol, ito rin ay tungkol sa kumpiyansa at koneksyon ng utak at katawan. Kung ikaw ay nagdarasal sa harap ng altar, naghahanda ng pagkain sa bahay, o gumagalaw sa paligid ng iyong bakuran, ang mabuting balanse ay nagpapakita ng masiglang pamumuhay. Kilalanin natin si Aling Pilar, 78 anyos mula sa Baguio. Isang umaga habang nakto-toothbrush, napansin niyang nakahawak siya ng mahigpit sa lababo habang sinusubukang iangat ang isang paa. Na-curious siya, kaya tinis niyang sarili. Iniangat ang isang paa at nagbilang. Hindi pa man nakaka-6 na segundo, nag-alangan siya. Sa halip na baliwalain, nagsimula siyang mag-practice araw-araw. Iniangat ang isang paa habang nakto-toothbrush, naglakad ng heel to toe sa kanilang sala, at tumayo sa dulong nga daliri habang nagluluto. Sa loob lang ng isang buwan, malaki ang ginhawang naramdaman niya, at mas naging kumpiyansa siyang gumalaw sa mataong lugar. Mahalagang tandaan, ayon sa isang pag-aaral sa bukas na journal ng British Medical Journal, ang nga taong mahigit 50 taong gulang na hindi kayang mabalanse sa isang paa ng 10 segundo ay may halos double ang panganib ng kamatayan sa loob ng susunod na 7 taon. Kahit isaalang-alang ang edad at kalagayan ng kalusugan, ang balanse ay direktang konektado sa pag-iwas sa pagkahulo na isa sa mga pangunahing sanhingang injury sa mga nakatatanda. Sa pagpapanatili ng balanse, hindi lang natin pinipigilan ang pagkahulo, kundi sinisiguro rin na patuloy tayong makakalaho sa mga simpleng saya ng buhay, mga okasyon ng pamilya, pamamalengke, o kahit pagsakay sa di-ubas. Subukan mo ito. Tumayo malapit sa dingding o lamesa para sa seguridad. Iangat ang isang paa at magbilang hanggang 10. Palitan ang paa at ulitin. Kung nahihirapan, magsimula sa 3-5 segundo at dagdagan ito araw-araw. Practical na tip para sa pang-araw-araw. Habang hinihintay mong kumulo ang tasa o kape, tumayo sa isang paa. Isa itong magandang pagkakataon para magsanay ng balanse habang may ginagawa. Maglakad ng heel to toe sa loob ng bahay o bakuran, pinapalakas nito ang balanse at ang tamang tindi.
Sumali sa isang yoga o tai chi class parehong mahusay para sa balanse at koordinasyon at sa Pilipinas, maraming senior groups ang naorganisa ng ganitong klase sa mga barangay hall. Ang malakas na balance ay hindi lang para sa pag-iwas sa aksidente, ito ay daan para makagalaw ng may ginhawa at dignidad. Kapag kaya mong tumayo ng matatag ng walang paalangan, pinapatunayan mo na ang iyong katawan ay matatag pa rin at handang sumabay sa mga taon ng masiglang pamumuhay. Sa ating kultura, kung saan madalas nating makita ang nakatatanda na lumalaho sa mga fiesta at seremonya na may katatagan at dignidad, ang mabuting balanse ay nagpapahintulot sa atin na manatiling konektado sa ating mga tradisyon at pananampalataya anuman ang ating edad. Palatandaan 4. Kaya mong umupo sa sahig at bumangon muli ng walang tulong. Ang kakayahang umupo sa sahig at makabangon muli ay tila simple, pero ito ang isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng mobility, flexibility at koordinadong lakas. Kung kaya mo pa itong gawin ng maayos, pinangangalagaan mo ang isa sa mga pinakamahalagang kakayahan para sa kalayaan hindi lang ngayon kundi sa mga darating pang taon. Sa Pilipinas, bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay mula sa pagdarasal sa altang ng bahay, paggupo sa banig kasama ang apo habang kumakain ng merienda, hanggang sa paglilinis ng sahig o pag-ayos ng mga gamit sa ilalim ng aparador. Pero marami sa mga nakatatanda ang unti-unting iniwasan ang sahig dahil sa takot na hindi na sila makabangon muli sa ating kultura, kung saan maraming pagtitipon ang nagaganap sa sahig mula kwentuhan hanggang pagkain ng sabay-sabay sa dahon ng saging. Ang kakayahang umupo at bumangon ng mag-isa ay mahalagang paraan para manatiling konektado sa mga mahal sa buhay. Kilalanin natin si Mang Ernesto, 77 anyos mula sa Iloilo. Isang araw, inimbitahan siyang kanyang apo na umupo sa sahig para maglarong sungka. Naatubili siya hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi na siya sanay umupo sa sahig. Ayaw niyang mawalan ng koneksyon sa kanyang pamilya, kaya nagsimula siyang magsanay. Banayad na squats malapit sa silya, unti-unting pagupo sa banig at pec stretch ng balakang araw-araw. Sa loob lang ng 6 na linggo, muli na siyang nakakaupo sa sahig at masayang nakikilaro at nakikikain sa pamilya. Mahalagang tandaan, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa pahayagan ng Panlup na Medisina ng Pilipinas, ang kakayahang umupo sa sahig at bumangon muli ng walang tulong ay malakas na tagapagbahiwati ng kalusugan at habang ang buhay sa mga taong mahigit 50 taong gulang. Ipinapakita nito ang kombinasyon ng lakas, balanse, at flexibility. Lahat ng ito ay mahalaga para sa ligtas at independenteng pamumuhay. Sa Pilipinas, kung saan ang mga aktibidad sa bahay at sa komunidad ay kadalasang ginagawa sa sahig, ang kakayahang ito ay hindi lang praktikal, ito'y daan para manatiling konektado at aktibo. Subukan mo ito. Malapit sa matibay na kasangkapan, dahan-dahang umupo sa sahig ng nakakurus ang mga binti. Subukang bumangon ng hindi humahawa o humihila sa kahit ano. Kung mahirap pa, hatiin ito sa mga yugto mula sa pagkakaluhod hanggang sa half-standing at tuluyang pagtayo. Praktikal na tip para sa pangaraw-araw. Sa oras ng dasal, subukang umupo sa banig at tumayo ng maingat. Maraming matatanda ang ginagamit ang oras ng pagdarasal bilang paraan para mapanatili ang kilos ng katawan. Gumamit ng banig para sa yoga para sa mga banayad na ehersisyo sa sahig. Malaki ang naitutulong ng yoga sa flexibility at lakas, at maraming barangay center ang may libreng class nito para sa seniors. Habang naglilinis ng bahay o nagdidili ng halaman, subukang lumuhod at tumayo ng dahan-dahan. Ang mas simpleng gawaing ito ay tumutulong para mapanatiling aktibo at malusog ang katawan.
Ang kakayahang bumangon mula sa sahig ng walang takot ay hindi lang pisikal, ito rin ay emosyonal na kalayaan. Ibig sabihin, kaya mong makilaho sa mga sandaling punong saya, gumaling mula sa maliliit na pagkadapa, at manatiling may kumpiyansa sa kakayahan ng iyong katawan. Kung kaya mo pa ito, pahalagahan mo ito. Isa itong kayamanang magdadala sa iyo na tunay na kalayaan sa pagtanda. Sa Pilipinas, kung saan ang pamilya ay madalas nagsasama-sama sa isang banig o mesa, ang kakayahang ito ay nabibigay sa iyong puwang sa gitnang tawa, kwento at pagmamahal. Palatandaan 5. Kaya mo mabuhat ng mabigat na bayong ng hindi nahihirapan. Ang lakas ay hindi lang nasusukat sa pag-angat ng barbell sa gym, nasusukat din ito sa simpleng kakayahan nating gampanan ang mga gawaing bahay ng walang hirap. Kung kaya mo pa ring mabuhat ng mabigat na bayong o basket mula sa palengke ng hindi nahihirapan, mas malakas ka kaysa sa maraming kaedad mo. Ang kakayahang mabuhat at magdala ng bagay ng may ginhawa ay malinaw na palatandaan ng lakas ng kalamnan, endurance at functional fitness. Lahat ng ito ay susi sa mahabang buhay. Sa Pilipinas, madalas natin itong nakikita sa mga lolang nagdadala ng bayong ng gulay mula sa palengke, nagbubuhat ng timbang ng tubig sa poso o kaya'y nag-aakyat ng bigas sa bahay. Ang mga gawain ito ay higit pa sa simpleng ehersisyo, pinapakita nito ang tunay na lakas sa pang-araw-araw na buhay na bahagi ng ating kultura at kabuhayan. Kilalanin natin si Aling Conching, 74 anyos mula sa Cavite. Mahilig siyang mamili sa talipapa tuwing umaga, pero isang araw napansin niyang hinihingi na niya sa tinderang kilala niya ang tulong para buhatin ang bayong papunta sa tricycle. Hindi siya pumaya na tuluyan ng humina, kaya nagsimula siyang maehersisyo sa bahay. Pinisil-pisil ang goma ball para palakasin ang grip, nakbuhat ng butet ng tubig habang nanonood ng telebisyon, at gumawang ang pagsupir sa dingding. Sa loop lang ng ilang linggo, balik na siya sa pagbubuhat ng kanyang sariling bayong at may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Bakit mahalaga ito? Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa Samahan ng Puso ng Pilipinas, ang lakas ng grip ay isa sa pinakamalalakas na palatandaan ng pangkalahatang kalusugan at habangang buhay sa mga nakatatanda. Ang mahinang grip strength ay konektado sa panghihina ng katawan, mas mataas na panganib ng pagkahulog, at maging cognitive decline. Sa Pilipinas, kung saan karaniwan pa rin ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay sa araw-araw, ang pagpapanatili ng lakas na ito ay mahalaga sa pagiging independente. Subukan mo ito. Magbuhat ng 2 medium weight na bayong o basket sa loob ng bahay o sa bakuran. Pansinin kung kailangan mong huminto agad o kung kaya mo pa itong dalhin ng tuloy-tuloy. Kung nahihirapan, magsimula sa magaan at dahan-dahang dagdagan ang bigat. Practical na tip para sa pang-araw-araw. Gumamit ng magabet ng bigas o monggo para sa light arm exercise. Karaniwan itong ginagawa sa mga tahanang Pilipino bilang simpleng paraan ng pagpapalakas. Magbuhat ng maliit na timba ng tubig habang nagdidilit ng halaman o naglilinis ng bakuran. Maraming matatanda sa mga baryo ang gumagawa nito araw-araw para manatiling malakas. Pisilin ang goma ball o panghila para sa kamay ng ilang minuto bawat araw para mapanatili ang lakas ng iyong kamay. Madali at epektibo itong gawain habang nanonood ng balita o nakukwentuhan. Ang kakayahang mabuhat ng mga bagay na kailangan sa araw-araw ay hindi lang tungkol sa lakas ng kalamnan, nito rin ay tungkol sa dignidad at kumpiyansa sa sarili. Kung kaya mo pa ring hawakan ang iyong pinamili o makatulong sa gawaing bahay ng walang hirap, taglay mo ang isang mahalagang simbolo ng sigla at tibay. Sa Pilipinas, kung saan ang sipag at tiyaga ay bahagi ng ating pagkatao, ang pananatiling malakas at may kakayahan ay patunay na hindi kailanman naglalaho ang ating pagiging masipag at matatag kahit sa pagtanda. Palatandaan 6.
kaya mong umakyat ng hagdan ng hindi humihinto. Maaring simple lang tingnan ang pag-akyat ng hagdan, pero isa ito sa pinaka-epektibong pagsubok ng lakas ng katawan, tibay ng puso at lakas ng binti. Kung kaya mo pa ring umakyat ng hagdan ng tuloy-tuloy at hindi hinihingal, napakaganda ng kalagayan mo, mas malusok ka kaysa sa karamihan ng makaedad mo. Sa Pilipinas, maraming hagdan. Mula sa paakyat sa kisama para mapatuyong damit, pahabang paakyat sa simbahan tuwing linggo, hanggang sa pag-akyat sa second floor ng bahay ng anak para makipagkwentuhan. Marami sa ating nga nakatatanda ang unti-unting umiwas sa hagdan at mas pinipiling sumakay ng elevator o humingi ng tulong. Pero ang palagyang paiwas ay nakdudulot ng unti-unting pagina ng katawan. Sa ating kultura, kung saan ang nga templo, bahay, at maging nga barangay hall ay may hagdan, ang kakayahang umakyat ng walang hirap ay malinaw na patunayang lakas at sigla. Kilalanin natin si Mang Andres, 72 anyos mula sa Quezon City. Gustong-gusto niyang umaakyat sa rooftop ng kanilang bahay tuwing hapon para magdasal at magmuni-muni. Pero nitong nakaraang taon, napansin niyang humihinto siya sa gitna ng hagdan, hinihingal at medyo kinakabahan. Hindi niya ito pinalagpas. Nagdesisyon siyang kumilos. Nagsimulang umakyat ng hagdan dahan-dahan isang beses kada araw. Nagdagdag ng heel races habang nagluluto at naglakad ng mabilis sa paligid ng subdivision. Sa loob lang ng 2 buwan, balik sigla na siya at muli niyang naabot ang rooftop na may ngiti at buong lakas. Kahalagahan. Ayon sa mapag-aral na inilathala ng Samahan ng Puso ng Pilipinas, ang kakayahang umakyat ng hagdan ay isang malakas na palatandaan ng cardiovascular fitness at long-term survival. Kinakailangan nito ang lakas, balanse, at tibeng katawan, at kung kaya mong umakyat ng walang tigil, ibig sabihin ay mahusay ang pagana ng iyong puso at baga. Sa Pilipinas, kung saan madalas pa ring umaakyat ang nga matatanda sa simbahan, rooftop at bahay nga kaibigan, ang kakayahang ito ay sumasalamin sa ating pagiging aktibo at matibay. Subukan mo ito. Maghanap ng hagdan na may 15 belas hakbang. Umakyat ng tuloy-tuloy. Huwag hahawa sa railing kung hindi kailangan. Sa itaas, tanungin ang sarili, humihingal ka ba o kaya mo pa? Practical na tip para sa pang-araw-araw. Gamitin ang hagdan sa bahay o sa apartment araw-araw. Kahit paakyat lang sa rooftop para magpatuyong damit o magdilig ng halaman, malaking tulong ito. Umakyat sa rooftop tuwing hapon para magpahinga o magdasal, karaniwang ginagawa ito sa maraming tahanang Pilipino. Isali ang paakyat sa mga templo o simbahan bilang bahagi ng iyong routine. Maraming simbahan sa Pilipinas ang nasa mataas na lugar. Kaya magandang ehersisyo ito na may espiritual na kahulugan. Ang pag-akyat ng hagdan ay hindi lang ehersisyo, ito'y simbolo ng kalayaan at tibay ng katawan. Kung kaya mo pang umakyat ng may kumpiyansa, hawak mo ang isa sa pinakamahalagang susi sa mahabang buhay, ang kakayahang patuloy na gumalaw ng maisa at maranasan ang bawat yugto ng buhay. Sa Pilipinas, kung saan ang pagkilos at pagpunta sa mga mahalagang lugar ay bahagi ng ating pamumuhay, ang kakayahang ito ay nabibigay daan para manatiling konektado at buhay na buhay ang diwa. Palatandaan 7. Kaya mong alalahanin ng malinaw ang mga kamakailang usapan at pangyayari. Ang pisikal na kalusugan ay mahalaga sa mahabang buhay, pero ang talas ng isipan ay kasing halaga rin. Kung kaya mo pang alalahanin ng malinaw ang makamakailang pag-usap, pangalan ng mga kaibigan, at mga detalye ng araw-araw, hawak mo ang isa sa pinakamalalakas na palatandaan ng masigla at masayang pagtanda. Ang memorya at pagana ng utak ay hindi lang sukatan ng katalinuhan, ito rin ay salamin ng kalusugan ng iyong utak, sirkulasyon ng dugo at nervous system. Sa Pilipinas, ang memorya ay mahalaga sa maraming okasyon, pag-alala sa pangalan ng malalayong kamag-anak tuwing binyag o kasal, pag-alala sa mga pista at mahalagang petsa,
O pagsasaulo ng paboritong pagkain ng mga apo. Madalas nating makita ang nga nakatatanda bilang nga tagapa ingat ng kasaysayan ng pamilya, sila ang nagkukwento tungkol sa mga ninuno, mga lumang tradisyon at mahahalagang alaala. Ang kanilang memorya ang tulay na nauunay sa bawat generation. Bagamat normal ang kaunting pagkalimot, ang kakayahang maalala pa rin ang nga mahahalagang detalye ay isang malinaw na senyales ng malusog na utak. Kilalanin natin si Lola Belen, 75 anyos mula sa Batangas. Mahilig siyang mag-organisa ng mga pagtitipon sa pamilya at kilala siya sa pagiging maalalahanin. Lagi niyang natatandaan kung ano ang paboritong kakanin ng bawat apo. Isang araw, napansin niyang medyo nalilimutan niya ang ilang detalye. Hindi siya nagpanik, pero nagsimulang gumawang hakbang. Suliraning pantugma tuwing hapon, nagsaulong bagong madasal at nagbabasang malakas sa mga apo. Ngayon, kilala pa rin siya sa kanilang barangay bilang walking encyclopedia ng kanilang pamilya. Bakit mahalaga ito? Ayon sa pag-aaral mula sa Samahan ng Neurologiya ng Pilipinas, ang nakatatandang may matalas na memorya ay mas mababa ang panganib ng dementia at cognitive decline. Ang patuloy na pag-ehersisyo ng isipan ay napapatibay ng neural pathways. Sa Pilipinas, kung saan inaasahan sa mga matatanda ang pagpasa ng kasaysayan at kaalaman sa mga susunod na henerasyon, ang talas ng memorya ay hindi lang personal na, biyaya ito rin ay mahalaga sa pagpapanatili ng ugnayan sa pamilya at komunidad. Subukan mo ito. Alalahanin kung ano ang kinain mo sa hapunan 2 gabi ang nakalipas. Gumawa ng listahan ng pamimili at banggitin ito matapos ang 10 minuto nang hindi tumitingin. Banggitin ang pangalan ng lahat ng kapitbahay o kaibigan mo nang hindi tumitingin sa telepono. Practical na tip para sa pang-araw-araw. Magbasa ng diaryo tuwing umaga at pag-usapan ang balita kasama ang pamilya habang nakakapapinapatalas nito ang memorya at pinapalalim ang koneksyon sa iba. Magsanay mag-memorize ng bagong dasal o kanta sa simbahan. Ang pagsasaulo ng nga awitin at dasal ay tradisyon na malapit sa puso ng maraming Pilipino. Maglaro ng klasikong laro gaya ng sungka, chess o bugtungan kasama ang maapo. Ang mga ganitong laro ay hindi lang nagpapasaya, pinapatalas din nito ang pag-isip. Ang talas ng memorya ay hindi lang para sa kaginhawaan nito ang nagbibigay daan para manatiling aktibo sa mga desisyon, pag-usap at masasayang sandali ng buhay. Kung ang iyong isipan ay malinaw at masigla pa rin, hawak mo ang isa sa pinakamahalagang sandigan ng mahabang buhay. Sa Pilipinas, kung saan mataas ang pagtingin sa karunungan ng mga nakatatanda, ang pananatiling matalas ang memorya ay hindi lang para sa sarili, ito ay para rin sa patuloy na pahubog at pag-alalay sa bagong henerasyon. Palatandaan 8. Nagigising ka sa umaga na pakiramdam ay sariwa at handa para sa araw. Isa sa madalas makaligtaan pero napakahalagang palatandaan ng mahabang buhay ay ang kalidad ng iyong tulog. Kung karaniwan kang nagigising sa umaga na pakiramdam ay sariwa, alerto at handang-handa para sa mga gawain, may ginagawa ng kamangha-mangha ang iyong katawan, nagre-repair ito ng mayos habang natutulog ka. Senyales ito na mahusay ang paggana ng iyong internal system at nasa balansa ang iyong kalusugan. Sa Pilipinas, ang umaga ay madalas nagsisimula sa mga ritual na nagbibigay ng direksyon sa buong araw. Maaga pa lang ay nakdarasa na sa altang bahay, nakdidilig ng halamang sagrado tulad ng sampaguita o gumamela o tahimik na umiinom ng kapangbarako sa franda habang pinamamasdan ang paligid. Ang sandaling ito ngang paninilay ay napapalakas ngang loob at nakbibigay sigla. Kung nagigising ka na may lakas at sigla, senyales ito na nakuha ng iyong katawan ang tamang pahinga, parang bukirin na nahayaan munang mapahinga bago muling taniman. Kilalanin natin si Mang Nesto, 78 anyos mula sa Pampanga.
Dati ay mahimbing ang kanyang tulo, pero nitong mga nakaraang buwan, napapansin niyang nagigising siyang pagod at medyo irritable. Hindi niya ito pinabayaan. Gumawa siyang maliliit na pagbabago. Binawasan ang panunod ng TV sa gabi, pinalitan ang kapwa ng mainit na salabat bago matulog, at naglakad-lakad ng kaunti tuwing hapon. Sa loob lang ng ilang linggo, lumalim ang kanyang tulog at nagising siyang mas magaan ang pakiramdam. Ngayon, araw-araw siyang nangunguna sa pagdarasal ng rosaryo sa kanilang barangay chapel puno ng sigla at inspirasyon. Kahalagahan, ayon sa mga pag-aaral na inilatala sa Philippine Society of Sleep Medicine, ang nga matatandang may consistent at dikalidad na tulog ay mas mababa ang panganib ng sakit sa puso, diabetes, depression, at cognitive decline. Ang mahinang kalidad ng tulog ay konektado sa maraming problema sa kalusugan. Pero kapag sapat at mahimbing ang tulog gabi-gabi, nakakaroon ng pagkakataon ng katawan na maayos ng mga cells, palakasin ang immune system at ay refresh ang isipan. Subukan mo ito. Tanungin ang sarili. Nakakatulog ka ba sa loob ng 20-30 minuto pag humiga ka? Nakakatulog ka ba ang 6-8 oras nang hindi madalas nagigising sa gitnang gabi? Nagigising ka ba na malinaw ang isipan at masigla ang katawan? Practical na tip para sa pang-araw-araw. Panatilihin ang regular na sleep schedule kahit weekend. Marami sa mga pamilya sa Pilipinas ang may routine na gumigising ng maaga para sa panalangin at pagninilay na tumutulong sa pag-ayos ng body clock. Iwasan ang mabibigat at maanghang na pagkain sa hapunan. Karaniwan sa mga pamilyang Pilipino ang pagkain ng mas magagaan sa gabi para mas madali ang pagtulog. Uminom ng mainit na turmeric milk o salabat bago matulog, kilala ito sa ating kultura bilang natural na pampakalma. Mag-relax sa pamamagitan ng pakikinig ng gadasal o mellow na awitin o gumawa ng banayad na stretching bago matulog. Ang mahimbing na tulog ay hindi, luho ito ay haligi ng mabuting kalusugan. Kapag nagigising kang puno ng lakas at positibo ang pananaw, binibigyan mo ang iyong katawan at isipan ng daily reset na kailangan para magpatuloy ng malakas at masigla. Sa Pilipinas, kung saan ang umaga ay kadalasang panahon para sa espiritual na pagninilay at pagkakaroon ng connection sa pamilya, ang pagising na sariwa at masigla ay senyales hindi lang ng pisikal na kahandaan kundi pati ng emosyonal at espiritual na katatagan. Habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan tayo ng sandali para balikan ang 8 palatandaan ng masigla at malusog na pagtanda na pinausapan natin ngayon. Ilan sa mga ito ang nakita mo sa iyong sarili? Kung napapailing ka habang kinikilala ang mga kakayahang ito sa iyong sarili, mas malayo na ang nararating mo kaysa sa iyong inaakala. Ang lakas, balanse, tibay, talas ng isipan, at mahimbing na tulog ay hindi lang senyales ng mabuting kalusugan. Ito rin ay patunay na nasa tamang landas ka patungo sa mas mahaba at independenteng buhay. Sa Pilipinas, ang nakatatanda ay may espesyal na lugar sa bawat pamilya, hindi lang bilang matagapaingat ng karunungan, kundi bilang haligi na nagpapatibay sa mga tradisyon at pagkakaisa. Ang maganda sa ating kultura, ang pagtanda ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa karamdaman, nito rin ay tungkol sa patuloy na pagiging aktibo, konektado at ganap na bahagi ng pamilya, komunidad at sariling katawan. Kung ikaw ay naglalakad papunta sa palengke, sumasama sa pagdarasal sa barangay, o nagkukuwento ng masasayang alaala sa mga apo, ang nga sandaling ito ang tunay na bumubuo ng makabuluhang pagtanda. Maraming naniniwala na ang pagtanda ay puro pagina at limitasyon, pero hindi iyon ang katotohanan. Ang iyong katawan at isipan ay kayang manatiling malakas at matalas hanggang sa mga susunod pang taon. Ang katotohanang pinapanood mo, ang video na ito, ay isang patunay na ikaw ay handa at nagsusumikap para sa mas malusog at masiglang buhay. Kung kaya mong gawin ang 8 bagay na ito,
Ibig sabihin ikaw ay namumuhay ng masigla sa pamamagitan ng maliliit pero tuloy-tuloy na habang. Magpapatuloy ka sa pagiging malakas at masaya sa maraming taon pa. Tandaan, hindi kailanman huli ang lahat para magsimula. Ang lakas ay muling nabubuo, ang tibay ay mapapabuti, at ang balansa at memorya ay mapapatalas. Ang susi ay ang pagiging consistent, ang pagsisikap araw-araw, at ang paniniwalang ang iyong pinakamagagandang taon ay nasa harapan pa rin. Bawat maliit na hakbang araw-araw ay may malaking may dudulot at tiyak na magpapasalamat ang iyong katawan sa mga susunod na taon. Alin sa mga walong palatandang ito ang pinakanagustuhan mo o nais mong pagtuunan ng pansin? Ibahagi sa komento ang iyong kwento, baka ang karanasan mo ay magsilbing inspirasyon sa iba na magsimulang kumilos din para sa kanilang kalusugan. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ang suporta ninyo ang dahilan kung bakit patuloy kaming gumagawa ng content na nabibigay, inspiration at kaalaman. Tandaan, ang pagtanda ay hindi hadlang, ito ay pagkakataon para mabuhay ng mas makulay, makabuluhan at masaya. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Hanggang sa susunod, manatiling malakas, patuloy na mausisa, at palaging panatilihin ang kasiyahan sa puso. Naway pagpalain kayong magandang kalusugan, kasiyahan, at ng mainit na pagmamahal ng mga taong mahalaga sa inyo.